Para sa mga babaeng followers natin na nasa late 40s at nagsisimula na ang menopause, kayo po ang bida sa video natin ito. Halika kayo, pag-usapan natin ang mga pupwede ninyong maramdaman. Okay. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ang video nito ay hindi lamang para sa mga nagme-menopause na, bagkus para din sa mga kasama nila sa bahay at sa buhay, asawa, anak, pamangkin, apo at kung sino pa man pong involved sa care ng mga nagme-menopause. Ngayon siguro ay kinakailangan magkaroon na din tayo agad ng open discussion patungkol dito. Recently, nasa isa akong wellness meeting at lumabas sa meeting ng mga eksperto na hindi masyado naka-highlight ang mga pinagdaraanan ng mga babaeng pagdating sa kanilang mga menopause. Ang menopause, sabi nga natin, ay isa sa mga inevitable events sa mga kababaihan. Dito po pwede silang makaranas ng iba't ibang sintomas tulad ng mga hot flushes, joint pains, pagbabago ng mood na po pwede mangyari in the same instance na sila ay nag-aalaga ng kanilang mga pamilya at kanilang mga magulang kung nabubuhay pa man. At syempre, naririyan pa rin po ang pag-chase ng mga personal goals, pati na rin pagbabalanse ng kanilang mga full-time jobs. Bukod po sa mga nabanggit natin kaninang mga sintomas, balikan lamang natin, pwede rin po silang makaranas ng vaginal dryness, decrease in libido, problems with urination, problems with sleep, hirap sa pagko-concentrate at pwede pong maka-impair yan sa relationships nila sa kanilang family members at pwede rin mismo sa kanilang mga sarili. Lumalabas din po sa mga statistics sa mga pag-aaral na maaaring bumababa din ang age of menopause sa mundo natin ngayon. Kung dati ay around mid to late 40s at yung iba pa nga ay umabot ng 50s bago sila mag-menopause, ngayon pwedeng nagme-menopause na po ang mga babae as early as 40s to mid 40s. Depende yan sa maraming circumstances. Yung ibang mga nabanggit nating pagbabago sa mood at iba pa pong mga bagay ay pwedeng linked din sa fluctuating levels ng kanilang hormones na nakaka-apekto naman po sa mga neurotransmitters sa brain. Ang suggestion natin ay to prevent things from happening in the first place. Mahalaga ang check-up bago pa man makarating sa menopause mismo. Ano ibig sabihin natin? Kapag nasa transition pa lamang o yung tinatawag na perimenopause o yung menopause transition, mainam nang natitingnan ng isang babae o nagpapatingin ng isang babae sa isang primary care doctor. Kapag nagsisimulang makaramdam ng sintomas tulad ng hot flushes o vaginal dryness o di naman kaya ay kahit bone and joint pains, mainam na nagpapatingin sa doktor upang mabigyan ng abiso kung ano ang dapat gagawin. Hindi naman agad hormone therapy yung bibigay sa inyo. Pwede po tayong magsimula sa mga non-pharmacologic therapies at ang gusto talaga natin ay ma-prevent ang ilan sa mga posibleng problema tulad ng osteoporosis in the long run. Ang osteoporosis kasi ay pwedeng magdulot ng pagiging frail ng isang pasyente at ayaw naman nating mangyari yan sa mga miyembro ng ating mga pamilya. Pwede kasing magkaroon ng fractures at mahirap magkaroon ng ganyan dito sa atin sa Pilipinas dahil nga napakamahal ng healthcare. Kaya again, prevention is still better than cure mga kapatid. Kaya mainam na nagpapacheck up kayo sa inyong mga doktor. Family med man yan, o internist man yan, o OBGYN man yan para nasi-screen kayo ng maayos for menopause and of course menopause transition. Meron ding mga nag-uusbungang menopause clinic sa bansa. Pwede rin po kayo magpacheck up doon sa mga yon. At sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Ingat lagi and I'll see you in the next one.